Ito pag-usapan natin itong pagiging state witness nitong sila Bernardo at Alcantara. Pambihira. Yung mga magnanakaw gagawing panghero. Grabe. Grabe ang pahirap na ginawa ng mga ito sa taong bayan. Grabe, di umano ang kanilang mga nakaw. Bakit nakaw? Ghost projects. Tapos, gagawing state witness. Ano ang importance? Bakit gusto nila ng state witness? At bakit papayagan? Pag-usapan po natin. Apat na personalidad sa flood control scandal ang itinuturing ng state witness sa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayan, ito ang pinaka, ito ang hindi ko maintindihan. Bakit to gagawin? Billion po, Billion po ang naging ghost projects na itong mama na ito, di umano. So, at alam naman natin, papalit ang naratibo nito. Iba-iba yung mga pinapasa niya. Sa katunayan, yung nangyari o yung mga sinabi niya doon sa hearing, iba na yung nakafile, iba na yung nakasulat. So, hindi natin maiiwasang isipin, ito ay hinawakan na sa leeg. Para sabihin kung ano ang gustong ipasabi sa kanya. Para sabihin yung mga bagay or yung mga tao na maliligaw tayo, malilihis tayo doon sa tunay na masterminds sa nakawan dito sa baha, dito sa ghost projects. At hindi lang siya, marami pa. Dating DPWH Yan, di ba? Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia, at ang kontratistang si Sally Santos. Isa po sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. Iyon! Isipin nyo, gagawin mong state witness. Ang dapat ang state witness, gusto nila maging state witness Ang state witness dapat yung pinaka hindi guilty. Isa yan Isa yan sa guilty. Isa po yan sa mastermind. Tatandaan po natin, ito'y hindi lang ito sa mga congressman o yung mga may matataas na posisyon. Ito ang pagkakasabi sa atin, ito ay malawakang sindikato sa gobyerno. So, etong si Bernardo Alcantara, main player ito. In short, one of the masterminds. Isa po sila. Tapos gagawin mo state witness. So ano sabi? Di wala na siyang kaso. Sa mga criminal liabilities niya, mawawala. In layman's term, hindi man tayo abogado, yung mga katulad kong hindi abogado, sa madaling salita, nagnakaw, haya-hayang buhay, tapos hindi natin pananagutin. So yun po yun. Doon po sa particular na kaso na tinutulungan namin sila, yung tinutulungan nila kami. Bilang state witness, ligtas sila sa mga kaso kung saan nagbibigay sila ng ebidensya na magagamit ng Estado. Pero paglilinaw ng DOJ, hindi ibig sabihin nito na ligtas sila sa lahat ng posibleng asunto. Pero kung halimbawa, may isa kang kaso na ibang usapin, tulad po ito, yung mga nag-a-apply po ng state witness dun sa mga ghost project, no? Medyo hindi po namin matimbang yon. Kasi sa ghost project, bayad yung contractor, diba? Bayad yung contractor, diba? Pag tiningnan yung project, wala yung project. Ayan, ito medyo delikado to. Ang punto ni Sir, hindi naman sa lahat wala silang pananagutan. So doon lang sila mawawala ng pananagutan kung saan tinutulungan nila kami na isiwalat yung mga involved sa ghost projects.
Delikado po yan, sir. Kasi nakakapagtaka. Si Alcantara parang magbabago na ng testimonya. Ang sinasabi dito, para itong si Bernardo at saka si Alcantara ay hindi magbago ng testimonya, kailangan gawing state witness. Diba? Sila pa ang nagba-blackmail. Sila pa ang nag-uutos kasi alam natin, sabit talaga yung mga dinadawit nito. Sila Bong Revilla, si Villanueva, napunta tayo doon, samantalang nasa Congress. Hindi nga nito mabanggit si Tambaluslos. Naku naman, naniniwala kayo doon. Kaya, masama talaga pakiramdam ko dito kay Bernardo na ito. Matindi talaga ito. No? Itong sila Alcantara. Ano na yan? Hahawakan na nila. Gagawin na nila para mailigtas ang sarili. Alam mo yung the fact na nagnanakaw ka ng kaban-kaban na pera ng taong bayan, meron kang tendency iligtas mo yung sarili mo. Kasi ibig sabihin, nagpapayaman ka dahil makasarili ka. Di ba alinang malunod kayo, basta ako at ang pamilya ko, hayahayang buhay. Sarap ang buhay. Gagawin ko lahat para mailigtas ako. At yung aking comfort at yung aking yaman. Ganyan ang gagawin. So, ibig sabihin, yung ibang kaso, pwede silang kasuhan, yung iba hindi. Paano kung sasabihin yan? Alisin nyo lahat ng kaso namin. Or babaligtad kami as babaligtad kami sa lahat ng mga sinabi namin. I-recant namin lahat ng mga pinagtuturo namin. Alam nyo kung bakit malaki problema natin? Kasi pabago-bago yung mga yan. At hindi natin alam kung sino ang nagpabago at bakit nila pinababago. So, ibig sabihin, kaya na ng hawakan ni Bernardo at ni Alcantara ang naratibo. Kasi pwede na nila ring i-blackmail o pwede na lang nila magkaroon sila ng kasunduan. Sige, sasabihin na namin yung mga gusto nyong sabihin kahit hindi totoo. Basta wala kaming kaso. Abe, unfair sa atin yan. Sino bang ninakawan? Tapos ganun lang? Hindi pwede. So, saan mo pa kakailanganin yung state witness doon? Diba? So, kakasuhan mo na sila. Lahat ng apat na state witness nagbalik na ng pera sa gobyerno. 316 million pesos ang kabuang halaga ng naibalik. Tingnan mo. Ito lang ang binalik nila sa gobyerno. 181 million ang binalik ni Alcantara. 181 million lang. Oy, ang yamang mo, Kocholi, ha? Nilalang mo ang 180 million. 181 million. Hindi ko po nilalang yan. Wala po akong ganyang pera. Wala akong ganyang 10% na pera. Pero ang para sa akin, compared doon sa kinita nila, barya yan. Si Bernardo, isipin mo 35 million lang ang ibinalik. Ako yung nagtatanong, Bernardo, ay kumakalat, may mga bahay ka sa Forbes, may bahay ka sa Ayala Alabang, meron ka pa ring bahay na overlooking the beach, di umano sa Bataan, at marami ka pang properties. Isang bahay lang. Magkano na sa Ayala Alabang? Magkano na sa Forbes? Kung hindi ako nagkakamali, hindi na bababa ng 200 milyon dyan sa Ayala Alabang. Sa Forbes, baka 400, 500 milyon. Kung sa kanya nga yun. 35 million? Alam mo kung anong mabibili mo sa 35 million ngayon? Hindi naman kasi titira sa mga pipitsugin yan. 35 million. Bagong condominium sa BGC, 1 bedroom, plus 1 parking. 35 million. Gusto mo pa ng Ayala? Ayala condominium? 35 million, 1 bedroom lang sa BGC. Nagigets nyo? Titira ba sa 1 bedroom yan? Anong punto natin?
Ang laki ng nakuha niyan. Pinaglululoko nyo kami. 35 million. Ano yan? Pakonsuelo de Bobo. O, ayan na mga Pilipino. O, ayan na nagbalik. Ang gagago ninyo. Para yung, alam nyo yung mga nagbibigay ng ayuda. No, ito na, 500 pesos. Iboto nyo kami. Tapos, 3 taon namin kayong nanakawan. Di ba? Yan po ay pang-iinsulto. Kaya nga, doon sa mga bumibili ng boto, ay nagbebenta ng boto, lawakan natin yung pag-iisip natin. 500 mo, 1,000 mo, kahit ba sabihin 2,000 ang ibigay sa'yo. 3 taon naman kayong nanakawan. Yung kapitbahay mo, baka mamaya yung anak mo malunod pa sa baha. Hindi po pwede ito. Ayan po ay lantarang injustice. Pag pinayagan to, parang parang hindi talaga sisilipin natin to. Kasi hindi po pwede na malilihis tayo Kasi mga lihis ang mga testimonya nito. In short, walang kwenta. Okay lang sana kung yung mga sinasabi nila, mas may kwenta pa yung sinabi ni Grijaldo. Bakit? Si Grijaldo, una, malinis. Hindi sangkot sa nakawan. Pero hindi nila tinanggap. Saan lang para nagkaroon ng problema? Doon sa notaryo lang. Ito magnanakaw, tatanggapin nyo, tapos palalayain nyo. Tapos sablay ang mga ituturo. Kaya hindi tayo po pwede. Bigyan nyo kami, Bernardo Alcantara, ng lehitimong mastermind. Huwag yung niloloko nyo na kami, lalaya pa kayo, tapos iinsultuhin nyo pa kami sa pagbalik nyo ng 35 million. Walang ganunan, mga brad. Ha? Ako nananawagan sa taong bayan. Huwag po nating ako nakikita nyo naman sa aking vlog lagi. Ang laging focus natin, huwag tayong mawala sa mastermind. Ito ang nagpapahirap sa atin para matuntun natin ang mastermind. Nilalayo na itong sila Bernardo at Alcantara ang usapin. Tapos laya. Wag ganon. Ito, tingnan ninyo, ha? May connection to itong susunod. Ito, bigyan pa natin ng connection, ha? Nag-usap pa, di umano, ha? Nagsubukan magtaguan itong dalawa, si Torre at saka si Bernardo. Speaking of Bernardo. Former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Torre, wala naman siya sa posisyon o kapangyarihan para gawin ito. Una nang sinabi ni Senator Ping Lacson na nais niyang tanungin si Torre tungkol dito dahil binanggit daw ito mismo ni Bernardo. Ang ano dito ay nagpapatulong daw itong si Bernardo kay Torre. Kung ito ay totoo, diyan pa lang, nakikita na natin ang galawan nitong si Bernardo, di ba? Bakit si Torre? Sa dinami-dami, bakit si Torre? Alam naman natin na may sabit din tong si Torre. Di ba? Ito, ang kumidnap, according dun sa kapatid mismo ng presidente na si Amy Marcos, ito, ang kidnapper ni PRRD. Tapos dyan lumapit si Bernardo. Kung totoo yung sinasabi nila Lacson. Di ba? So, doon pa lang, questionable na talaga to si Bernardo. Talagang lulukuhin tayo nitong mama na ito. At kung natuloy yung paglapit niya kay Torre, i-guarantee nyo, kasalanan naman ng mga Duterte yan. Hindi magtuturo ng tama yung Bernardo na yan. Nakukuha po natin. Yung motive pa lang. The motive and the intention, mali agad. I never attempted
or even thought about taking him into custody kasi wala naman akong papel sa buhay niya. Naniniwala kayo dyan? Ha? Anyway, may nagsisinungaling sa kanila. Kasi sa kanya, tinatanggi niya na hindi sila nagkausap patungkol dito sa custody ni Bernardo. Oo, pero ibang sinasabi nila Lacson. 'Di ba? So, in short, magkaiba sila ng sinasabi. In short, may sinungaling. Nakukuha po natin. Pero yung karakter, yung personalidad nito si Bernardo, maglilinis talaga ng pangalan. Kaya siya lumapit, kung totoo man, dito kay Torre. Ayon kay Torre, isang kaibigang pari ang lumapit sa kanya noong Oktubre para humingi ng tulong sa isang testigo. Pero hindi raw niya alam noon na si Yusek Bernardo ang taong inilapit sa kanya. Tinanggihan niya raw ito at nirefer sa DOJ. Teka na ha, medyo may twist doon. So una, tinatanggi ni Torre, hindi ko alam niya, wala akong kinalaman dyan. Pero sa dulo ng balita na ito, parang sinasabi niya, may nilapit sa akin ng isang pare, at hindi niya alam na si Bernardo to. So, parang nag-iiba siya ng nag-iiba siya ng tono. At sa madaling salita, nilapitan nga siya. Sa kanya mismo. Hindi niya alam na si Bernardo to. Pero kung yan po ang inyong kwento, in short, lumapit nga si Bernardo. Hindi lang daw tinanggap ni Torre. Ayan. Bakit? Alam niya na nalalagyan si Torre? Ibig sabihin, maglalagay si Bernardo? Bakit siya lumalapit sa isang pare? Pari pa ang ginamit? Di ba lalong lumalaki yung questions? Lalong dumadami yung hindi natin dumadami lalo yung tanong natin, yung hindi natin makita na may katotohanan na sasabihin itong Bernardo. Doon pa lang makikita nyo na agad na questionable ang consistency nitong tao na ito. Diba? Ililigtas yung sarili. Gagawa ng paraan para syempre, yung kanya namang dapat yan, ang nilapitan mo, lapit ka sa abogado. Diba? Kasi kung totoo yan, ano sabi? Nilapit na sa DOJ. Nilapit daw ni Torre sa DOJ. Ang dating DOJ ay ang secretary ay si Boying Rimulya. Hindi niya alam to. So, abangan natin susubaybayan natin to. Basta huwag po tayong papayag, hindi po natin to titigilan hanggat ililigaw nila ang kwento sa hindi tunay na mastermind. At huwag tayong papayag na maging state witness to. Delikado po yan.